Isa na naman pong nilalang ang ating pong pag-uusapan. Ito ay ang kapre. Ang kapre ay isang nilalang mula sa mga alamat at kwentong bayan sa Pilipinas. Ayon sa mga kwento, ang kapre ay isang malaking nilalang na may maitim na balat, mahahaba ang buhok, at madalas na nakikita na humihigit ng tabako. Sa kadalasan, ang kapre ay nakatira sa mga matataas at matatandang puno tulad ng balete, akasya, o kahit mga puno ng mangga. Sila'y kilala sa kanilang pagiging tahimik at mailap. Subalit meron ding mga kwento ng kanilang pakikipag-ugnayan sa tao. Ang pinagmulan ng mga kwento tungkol sa kapre ay nag-uugat sa sinaunang paniniwala ng mga Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila sa bansa. Ang mga ninuno ng mga Pilipino ay may malalim na paggalang at pananampalataya sa kalikasan. Dahil dito, nabuo ang paniniwala sa mga espiritu at nilalang na nanirahan sa mga bahagi ng kalikasan tulad ng kagubatan, bundok, at mga ilog. Isa na dito ang kapre na siyang tagapagbantay ng mga puno at kagubatan. Ayon sa ilan, ang kapre ay maaaring isang anito o espiritu ng kalikasan na ipinaglihi sa isang puno. Ang kanilang malalaking katawan ay sumasalamin sa tibay at tatag ng mga puno na kanilang tinitirhan. Ang kanilang maitim na balat at mahabang buhok ay tila nagiging bahagi ng paligid na nagiging dahilan kung bakit sila ay nagiging mailap at hindi agad napapansin. Ang kapre ay madalas ilalarawan bilang isang higanting nilalang na umaabot ng 7 hanggang 10 talampakan ng taas. Ang kanilang mata ay malalaki at nagliliwanag sa dilim. Nagbibigay ng takot sa sinumang makakita sa kanila. Ang kanilang mabalahibong katawan at malakas na amoy ng tabako ay ilan pa sa mga katangiang nagpapatunay sa kanilang presensya. Bagamat kilala silang mga nakakatakot na nilalang, hindi lahat ng kapre ay mapanganib. Ayon sa iba't ibang kwento, ang kapre ay maaaring mabait at mapagkaibigan, lalo na kung sila ay hindi ginugulo o pinipinsala. May mga kwento ng kapre na nagiging kaibigan ng tao at tumutulong sa kanila sa oras ng pangangailangan. Subalit, kung sila ay sasaktan o kukulangin, maaaring maging mapanganib ang kanilang galit. Maraming kwento at alamat ang naglalarawan ng iba't ibang karanasan ng tao sa pakikipag-ugnayan sa kapre. Narito ang isang halimbawa. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang malaking puno ng balete na sinasabing tirahan ng isang kapre. Ang puno ay kilalang kilala sa baryo dahil sa mga kwento ng mga matatanda na nakita nila ang kapre na naninirahan dito. Ayon sa mga kwento, tuwing gabi ay naririnig nila ang tunog ng malaking yabag at ng amoy tabako na tila nagmumula sa loob ng puno. Isang araw, si Mang Juan, isang magsasaka, ay nagdesisyon magpaani ng mga prutas sa kagubatan. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang malaking puno ng balete at naisipang magpahinga saglit. Hindi niya namalayan na siya'y nakatulog sa ilalim ng puno. Nang siya'y magising, nakita niya isang malaking anyo na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mata ay nagliliwanag at ang usok ng tabako ay pumapaligid sa kanyang muka. Si Mang Juan ay napatigil at hindi nakagalaw sa takot. Bakit ka nandito? Tanong ng kapre na may malalim na tingin. Bakit ka natutulog sa ating tahanan? Nagulat si Mang Juan at hindi nakapagsalita. Ngunit nang makita niya ang mabait na anyo ng kapre, naglakas loob siyang sumagot. Ako po'y nagpapahinga lamang. Ako po'y magsasaka at naghahanap ng prutas. Ngumiti ang kapre at sinabi, Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Ako'y nagbabantay lamang sa kagubatan na ito.
Ang mga prutas sa kagubatan ay biyaya ng kalikasan, ngunit lagi mong tatandaan na magbigay galang sa mga puno at nilalang na naririto. Mula noon, tuwing pupunta si Mang Juan sa kagubatan, lagi siya nag-aalay ng pagkain sa puno ng balete bilang pasasalamat sa kapre. At sa bawat pagkakataon na siya'y mag-aani, lagi siyang nag-iiwan ng bahagi ng kanyang ani bilang tanda ng kanyang paggalang at pasasalamat. Dahil sa takot at paggalang sa kapre, marami sa mga lumang paniniwala at ritual ang isinasagawa upang matiyak na hindi magagalit o masaktan ang mga nilalang na ito. Ilan sa mga paniniwalang ito ay ang pag-aalay ng pagkain o alak sa mga puno kung saan sinasabing naninirahan ang kapre. Ang iba na may naglalagay ng mga palatandaan o panalangin upang humingi ng basbas at proteksyon mula sa kanila. Marami rin ang naniniwala na ang kapre ay may kakayahang magbigay ng swerte o malas, depende sa pakikitungo ng tao sa kanila. Kung magpapakita ng paggalang at pag-aalaga sa kalikasan, maaaring magbigay proteksyon at biyaya ang kapre. Subalit kung sasaktan o sisirain ang kanilang tahanan, maaari silang magdala ng sumpa o kamalasan sa taong nagkasala. Ang alamat ng kapre ay nagsisilbing paalala sa mga Pilipino ng kahalagahan ng paggalang at pangangalaga sa kalikasan. Sa kabila ng kanilang misteryosong anyo, ang kapre ay simbolo ng pagiging tagapagbantay ng kalikasan at ng mga puno. Ang kanilang kwento ay nagiging inspirasyon upang pangalagaan ng kalikasan at ang ating kapaligiran. Sa makabagong panahon, bagamat maraming pagbabago at pagsulong ang nangyayari, ang alamat ng kapre ay nananatiling buhay sa puso at isipan ng mga Pilipino. Ang kanilang kwento ay patuloy na isinasalaysay, hindi lamang upang takutin ang mga bata, kundi upang paalalahanan ang bawat isa ng kahalagahan ng kalikasan at ang ating responsibilidad na alagaan ito. Ang kapre ay isa sa mga kilalang nilalang sa alamat at kwentong bayan ng Pilipinas. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na anyo, sila ay may mahalagang papel bilang tagapagbantay ng kalikasan. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing inspirasyon upang tayo'y magbigay galang at malasakit sa ating kapaligiran. Ang alamat ng kapre ay nagiging simbolo ng pagkakaisa ng tao at ng kalikasan, na sa kabila ng ating pagkakaiba, tayo'y maaaring magtulungan para sa kabutihan ng lahat. May personal ka bang karanasan o kwento tungkol sa kapre? Paki-comment naman sa comment section. Maraming salamat sa panonood o pakikinig. Magandang gabi at ito po ang Takot at Hiwaga.